Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay mga higala, maayong gabi o maayong hapon sa tanan. Ilabi na usab sa atong mga nasa ibang bansa ngayon. Mga ka-angel, magandang hapon kung sa inyo po ay hapon, at magandang umaga kung sa inyo ay umaga, at magandang gabi kung sa inyo ay gabi. Pinabati po lahat natin yung mga buhing mga bayani na nakamonitor ngayon sa ating worldwide online broadcasting. Dito lang mapakinggan sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ating mga buhay na bayani, mga OFW saan mang sulok ng mundo. Sa ating 80 barangay sa bayan ng Cagayan de Oro, at sa 24 na lungsod na sumakop sa probinsya ng Misamis Oriental. Sa inyong lahat, happy viewing and enjoy watching. Ako po ay magkakasama nyo hanggang alas 5 ng hapon at hanggang alas 6 ng gabi. At binabati po natin ang ating punong barangay dito sa Barangay Tablon, kung saan po tayo narito. Ang
ang ating punong barangay, kagalang-galang Kapitan Bilikid Ausa, at sa kanyang konsihal, Alan Magsayo, at sa kanyang buong pamilya. Ang lokasyon po natin dito po sa studio ay nasa Door 4, Pedro Tarok Pactol Building, Cagayan de Oro City. Sa ulo, Locus, hog racer sa Mambuaya nga naigo sa African Swine Fever nakabinipisyo sa Cattle Disperser Program. Habang Wise Way patay. Sa mga dugang mga balita dito sa lokal sa Cagayan de Oro, nakaabang po yung mga datlong po nating mga field reporter. Dito po sa mga ka-angel. Kay Efren Silucia po, person under monitoring sa Libona, nadungagan nagunguna sa ating Chief of Reporter Virgilio Tutong Sambas, nga habal-habal driver daw ipatay. O kay Pedro sa trapiko dire sa Cagayan de Oro. Sa ating national news, mga ka-angel, Deputy Speaker Waminal nagpositibo sa COVID kahit vaccinated na siya. Mahigit nasa 3 milyong Pilipino nabakunahan sa kontra COVID-19 ayon kay Galvez. Sa international news, bahay ng Hamas commander sa tunnel system sinira sa pag-atake ng Israel. At sa mga sports na balita dito po sa ating mga kaibigan na correspondent, si Ricky Tadeo Real, nakaabang po siya mga ka-angel. At sa kanyang balitang showbiz mga ka-angel. Sa Cagayan de Oro na balita, habang patay. Black po pagkaroon sa kapolisan sa Presinto Ono kung si kinsa ang suspek sa pagpusil patay sa Kaganang Kadlawon sa Purok 2A, Barangay Luinab. Gila ang biktima, Marlon ni Chavez, 52 anyos, minyo og taga Purok 3, Barangay Santiago. Subay sa gihimong investigasyon sa kapolisan sa Suco, laabtan nila nga wala na kinabuhi ang biktima sa crime scene sa crime kung asa nakaangkon kini og samad pinusilan sa iyang ulo nga mao hinungdan hinaliling kamatayon. Gibutyag sa anak sa biktima nga si Liomar E. Chavez nga wala sila pinahibahan nga kaaway sa ilang amahan og naisip habal-habal driver sayo kining mubiya sa iyang balay aron pagpamasahiro. Na-recover posisyon sa biktima sa lugar kung asa siya gipusil ang nagalinglaing ID stab sa swertres, cellphone, iyang motor ingon man sa cartridge o basyo sa bala sa 45 kalibre nga pistola nga maoy gigamit sa pagpusil ngadto kaniya. Nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa nasangpit nga panghitabo. Sa dugang nga naigop sa African Swine Fever, nakabenepisyo sa Cattle Dispersal Program. Upat nga gi-disperse sa City Veterinary Office ngadto sa mga hog racer nga napektuhan sa African Swine Fever sa Barangay Mambuaya, Baguhay lamang. Ang Barangay Mambuaya ang unang barangay sa syudad nga naigop sa
sa ESF kon African Swine Fever outbreak ni adtong bulan sa Pebrero ning tuiga. Tugod ni kasamtangan nga gidid-an una sa City Veterinary Office ang swine rising o sa pagbuhi sa baboy sa maong barangay. Hangtod masiguro nga wala na ang ESF virus sa nasampit nga lugar. Gipasabot ni acting City Veterinarian Dr. Lucien Anthony Akak nga ang cattle dispersal ubos sa animal dispersal program usa lamang sa mga livelihood assistance sa ilang buhatan alang sa mga mag-uuma nga grabe na igo sa African Swine Fever. Okay mga ka-angel, ato tang paminahon mga ka-angel ang weather update gikan ni Ma'am June Frivaldo. Ma'am June, lang sa imong weather updates. Okay, Ma'am June, alang sa imong mga weather updates. Yes, daghang salamat ug maayong hapon ka natong tanan ang lakaw sa atong panahon karong adlaw. Pag-ulan ug pagpanalugdot kini sa intertropical convergence zone. Ug adto na kinihinay nga na sa kasarangan nga hangin na magagikan sa silangan. Adto na sa habagatang silangang direksyon ug hapsay adto na sa kasarangan ng balud sa kadagatan. Ang atong suguton standard time alas 5:25. Yan din yung sabotan sa pag-asa di yung estimul o ganun sa Madon City. Pinisikin si Baldo, daghang salamat. Okay, daghang salamat Ma'am June Frivaldo sa imong weather updates. Okay mga ka-angel, mao ka na mga ka-angel ang ato ang weather update sa gikan ni Ma'am June Frivaldo diri sa El Salvador, Molugan. Balita sa national news mga ka-angel. Deputy Speaker Waminal nagpositibo sa COVID-19 kahit vaccinated na siya. Isinagawa ngayon ang mga lawakang contract tracing sa mga tao na pinakahuling nakasalamuha ni Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Waminal sa barangay Laman, Ozamis City. Ito ay matapos nahawaan pa rin sa coronavirus disease ang senior citizen na si Waminal kahit naturukan na ito sa naturang bakuna upang maproteksyonan ang kanyang pangangatawan. Mismo ang anak ng kongresista na si Ozamis City Mayor Sancho Waminal ang nag-anunsyo sa pamamagitan ng social media post na nakasalukuyang naka-isolate sa kanilang ama sa dahil sa virus. Higit na sa 3 milyon na Pilipino ang nabakunahan sa kontra COVID-19. Mahigit na sa 3 milyong Pilipino na ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa ulat ni Vaccine SARP Carlito Galvez Jr., kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinabi nito na nasa 2,282,273 na ka-Pilipino na bahagi sa E1 hanggang sa E4 priority groups na ang nabakunahan hanggang Mayo 16. Samantala, nasa 719,602 ka-Pilipino naman nakasama na rin sa naturang vaccination group ang naturukan ng 2 dosis ng COVID-19 na vaccine. Sa kabuuan, nasa 3,001,870 Pilipino na ang nabakunahan kontra COVID-19 ayon kay Galvez. Sa nagpahayag din siya sa kanyang kumpiyansa na mapabilis pa ang vaccination program ng pamahalaan. Sinabi rin ni Galvez na nasa loob lamang ng 17 na araw hanggang Mayo, aabot na sa 1 milyong Pilipino ang nagawang mabakunahan ng pamahalaan. Malaking pagbabago na ito na ikukumpara sa kanyang aniyang noong Marso kung saan umabot na sa 40 ka araw o 30 days na naman noong Mayo bago
makapagbakuna ng tig 1,000,000 katao. Sa ngayon, naipamahagi na ang pamahalaan ang 7,149,020 vaccine sa kabuang 7,779,050 na gagamitin sa 3,784 na vaccination site. Okay mga ka-Angel, ating alamin pa ka-Angel kay Efren Solucia sa local update dito sa Cagayan, dito po sa Libuna, Bukidnon. Person under monitoring sa Libuna, nadungagan daw ang ihap. Atong dawaton mga ka-Angel, ang report gikan ni Efren Solucia. Efren, sa ibang report. Person under monitoring. Kung nadugangan. Hello, friend. Go ahead. Hello, friend. Sa imong report. 130 og ang POM. Doon na lamang 78 kabuok. Sa dinis nagtambong ang mga head of office ng LGU sa Malaybalay City. Sa pagkakaroon, mao na lang isulatan resulta sa sorte sa mga nanambong kay gihome quarantine man sila. Ini si Efren Solucia reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-Angel, amaw ka ng report gikan sa tong kauban mga ka-Angel. Kay mahitungod sa usa ka diribo sa Bukidnon mga ka-Angel nga person under monitoring nga matud pa nadugangan ang ihap mga ka-Angel. Dugangan dita mga ka-Angel sa international news. Bahay system sinira ng pag-atake ng Israel. Sinimula na ng Israeli military ang pagsira ng tunnel system ng Hamas ng 14 na bahay ng mga commanders ng Palestinian militant group. Pinaulanan ng dosi-dosinang bomba gamit ang Israel jet ang mga nasabing lugar. Kabilang sa nasira ang health clinic sa Gaza City dahil sa Israel airstrike. Ang Ministry of Health o sa Gaza ay main coronavirus testing center sa nasabing lugar. Pinuri naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ginawa ng Israel Defense Forces. Sinabi nga palaging humihingi ng karagdagang update si Netanyahu sa mga pangyayari, lalo na inuutosan nito sa ipagpatuloy ang karahasan laban sa Hamas militant. Nauna nang sinabi ni Brigadier General Heiday Zilberman sa IDF spokesperson na sa 80 hanggang 90% ng rocket manufacturing capacity ang kanilang nasira sa Gaza, kabilang na ang engineers at developers. Okay mga ka-Angel, mauna nga ito ang karon nga mga report galing po mga ka-Angel sa Okay mga ka-Angel, atong dawato ng report mga ka-Angel galing kay Drew Sanuria sa iyang report mga ka-Angel. So atong dawato ng report ni Pedro Sanuria. Drew. Yes, no, niya kita karon particular diri sa Recto Highway padulong ta sa Isti nga bahin, mahulagway na to diri nga dili kayo traffic ang dagan sa mga sakyanan karon mga panahon na bilikan kontrolado ang dagan sa mga sakyanan tungod sa atong traffic sign. Atong traffic sign karon mga panahon na padayon pagyapon niya naga atag o
maayo nga pagdagan no kay walay mga ibutang may diferensya. Gikan diri sa Pure Gold padulong ngadto sa Osmeña Station, kita nato diya na upside ang dagan sa trapiko. Maliban lang kung mag-stop ang trapiko, mo stop pod ang ato mga sakyanan. Walay mga gitawag nga dagko nga mga pangitabo diri dapita. Gawas lang sa gitawag nga pag-stop sa ato mga sakyanan. O padulong ko sa Gaisano nga bahin, padulong sa Coralis, ang Coralis, pabilin dyan pong upside, kaya one lane, no entry maganda ang dapit sa provincial, gumikan kay na mga problema, pero ang sakyanan, bali, kontrolado gyapon sa atong trapiko ang dagan kan dapita. Maliban kung padulong sa ngadto sa Bilis, ang Bilis karon gikan sa sintong bayan sa Bilis ngadto sa nagmugawas na padulong sa Kauswagan, kita ginato nga walay gitawag nga pagabara karon nga panahon na. Maliban lang diri sa Coastal Road na going to Puntod, no, extinction, Coralis extinction man eh. So, maliban lang niya kay white traffic ko, pero na traffic nga naga-monitor permanente karon mga panahon na at tulo ka buok na sa kanto na nagahatag o go signal sa ato mga dagko nga sakyanan diya sa moagi sa gikan sa gusa padulong nga rin sa sentrong bahin sa Puntod yung panahon na. Okay, mao na to nga nakuha ang update diri sa ato location. Yes, Ako, kumusta naman diha ang katong bitaw nga girenovate diha nga dalan tulay at bang diri sa Pure Gold na human na bada diha? yes, no, atong nakita po diri ang sini nga kanto napay gamay nga tiliwason, no, tiliwason na lang. Gamay na lang kayo. Dilibutan nila og mga gitawag nga mga balikids para dili makasugok ang mga pipila po natong nga mga sakinan. Dili ba na mao hinungdan Yeah. dili ba na mao hinungdan sa pagabukog sa trapiko diha sa bang area? Dili kayo makahatag o kuan kay gamay na malay nabilin. Mga 2 na lang ka metros nya ila pong gikordon sa ilang nga plastic bitaw nga design nga dili pwede nga agian. So muliko gid ang atong mga motorista padulong nga ri sa Valenzuela Road padung sa going to Agora PPA. Nabay mga presensya diha presensya sa mga RTA kung naay mga magmagahi nga mga motorista ang musupak sa pag left turn o pag U-turn? Yes, no, naamang yapoy nagabantay diri sa kanto gid karong mga panahon na. Tulo ka buok na pagalay ato nga highway patrol sa PP Agora nga alarm na permit diri sa kanto gid sa Pure Gold. Guys, tambay. So, kung sa mga problema, automatic na sila nga mo rescue para dili kayo kuan dikil sa ila no mga labi ng mga padlongon. Yes, no. Okay, sige Dro. Yes, mo na itong nakuha nga report gikan sa akong location. Ako si Patrol NGL Pedro Sanorian nag-report live sa NGL Broadcasting News Online. Okay mga ka-Angel. Mao kato nadunggan ninyo mga ka-Angel ang lokal nga balita diri sa Cagayan de Oro. Pasensya na sa mga hindi nakakaintindi ng salitang Bisaya. Maliban lang sa mga Bisaya na nakakaintindi ng salitang Tagalog. Wala pong problema sa trapiko po dito sa Cagayan de Oro. Okay, salamat po Dro Sanoria sa imong mga report. Okay mga ka-Angel, ato nga dawaton ang report mga ka-Angel. Sa tuang sport analyst na si Ricky Tadio Rial. Sa iyang mga report mga ka-Angel, ato nga dawaton si Ricky Rial sa Balitang Sports. Rick, amen! Para sa Balitang Sports, PRRD nilagdaan na ang Naturalization Bill ni Ateneo Center NJ Kuwam. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Naturalization Bill ni Ateneo Center NJ Kuwam. Dahil dito, opisyal ng Filipino citizen si Kuwami at pwede nang maging naturalized player para sa Gilas, Pilipinas. Nabatid na unang lumusod sa Kongreso at Senado noong Marso ang Naturalization Bill ng Ivorian Center na si Kuwami at Spanish footballer Bevan Marañon na target makapaglaro sa Pilipinas football team Azcals. Ngayong aprobado na ang Philippine citizenship ni Kuwami, sasailalim pa ito sa ibang proseso tulad ng panunumpa at pagkuha ng Philippine passport bago makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Nabatid na kasama ang 16 center sa ginagawang pagsasanay ng Gilas sa training bubble sa Inspired Sports Academy sa Calamba, Laguna bilang paghahanda sa FIBA Asia Qualifiers gaganapin sa Indonesia sa darating na Agosto. Kini ang inyong Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online.
Okay mga ka-Angel, mauna ang mga balita galing po sa ating kaibigan na correspondent sa sports analyst na si Ricky Chadillo Orial mga ka-Angel. Abangan po na Angel yung report din ni Ricky Chadillo Orial. Ano ba nakabudol-budol naman yung mga pananalita natin mga ka-Angel. Sa kanyang balitang showbiz, yung mga chika-chika dyan, ng mga mahilig sa mga intriga-intriga. Ito po mga ka-Angel. Okay, saglit na mga ka-Angel. Ano na alain kay tutong samba sa mga ka-Angel atong dawaton ang report mga ka-Angel. Usa ba kani iyang mga report atong dawaton ang report ni Tutong Sambas ang atong chief of reporter. Naka-standby karon Yes, sabay-ubay dahil nalimang sa pulisano man kini gitulis ang RD Karwa. Company nga nanay mo sa Porto District na sa Restricted Pagyandiyo. Ang sospitado na si Patrick Imposo hingkod ang Panginoon kasampangan manimuyo sa Seoul Fire Safety Authority sa Oriental. Ikabutan sa na si Dinkun Adwaba. Madkuwatuhan yung sila presidente sa Magsaysay, Bisari sa Oriental. Na nadala sa suspect ang iya sa motor. Ingon mo sa bisling bag na naay salapin kas nga nagkantidad ng 50 pesos. Ingon mo sa banglino o luna pag-ikas sa maong kasir na way kabutiag na kantidad na kwarta. Dahil siba at isab ang iyang motor nga iyang diapil sa pagkawat sa mga suspitsero o iya din gisakyan na sawa matunong direksyon. O sa pagkakaroon, ipagkita na rin na sampok na pulisan sa isang kasuhan kayo sa kasong robbery o ingon mo sa motor na pong. At itong report na nakuha dito na lang sa ating listanan, ako si Angel Tutong Sabas, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, makigsona ang report sa ating head of the reporter, si Totong Samba sa iyang report. Salamat. Okay mga ka-Angel. Mga ka-Angel, ang report po sa tawag at chief of reporter, si Totong Samba sa iyang mga dugang mga report mga ka-Angel. So at ang mga ka-Angel sa itong mga dagko nga mga report sa itong mga kauban. Sa dugang mga balita nga showbiz sa mga ka-Angel. Atong paabot mga ka-Angel ang balitang showbiz galing po kay Ricky Chadillo Orial mga ka-Angel. Ito na po ang balita sa balitang showbiz ni Angel correspondent Ricky Chadillo Orial. Rick! Para sa balitang showbiz, Rabia Mateo, itinuturing na beautiful moment ang pagpresenta sa Pilipinas. Itinuturing ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo bilang beautiful moment ang pagkakataon na maging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. Sinabi ni Rabia sa kanyang Instagram post na habang buhay na ikararangal na minsan na siya naging bahagi ng legasiya o kasaysayan. Ibinahagi rin ni Rabia na kabilang sa mga challenges ng kanyang naranasan ay ang pagsisikap niya para maging physically fit, ang mga sleepless nights nito para magbasa ng mga artikulo upang siya ay maging updated at iba pang mga sakripisyo na minsan ay hindi nakikita ng ibang tao. Dagdag ni Rabia na patuloy lumalakas siya araw-araw sa bawat pagsubok ng kanyang pinagdaanan. Matatandaan na magbunyi ang Pilipinas nang makapasok si Rabia sa top 21 ng Miss Universe pageant. Ito ang inyong Angel Patrol Ricky Rian para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mao ka na mga ka-Angel ang balita sa showbiz galing po sa ating kaibigan na correspondent si Ricky Chadillo Orial mga ka-Angel. Okay, wala na yung mga dugang pang mga balita mga ka-Angel. Mako na itong mga balita karong gabi sa itong mga correspondent na ka-standby sa Laing Dapit. Labi na sa itong chief of reporter si Totong Sambas o sa ito ang mga kauban nga mga field reporter si Friends Sanoria o asil mga Angel si Efren Lucia o si Pedro Sanoria o si Totong Sambas. Wala maka-report ko mga ka-Angel ang nag-isang dalaging ding na si Cheryl Emia sa kaya nahitabo sa iya mga ka-Angel. Kumusta na ka si Ma'am Cheryl Emia? Kung nakamakaroon dyan nagpahipik ka sa dapin na Ma'am Cheryl, palihog ko, report palihog diri sa Angel Broadcasting. Kaya nindot kay mo report Ma'am Emia.
Kaya ang mga tao karon nagpahipi na sa dapyan, gusto na maminaw sa imo nga bugnaw nga tingog. Kaya mga ka-angel, atong basahon ang mga nagpapa-shout out. Tatlo lang ka mga tao po dito mga ka-angel. Sabi po ni Ma'am Disyembre 29, hello, watching from Kuwait. At kay Ma'am Marjorie Majorinos, maayong hapon, magandang hapon daw, watching from Jordan. Regards po ako, Ma'am Marjorie, kay correspondent Rick Abalibria. At abangan po yung mga ka-angel sa susunod. May correspondent na po tayo sa Ghana po, Africa. Si Robinson, ano ba yung pangalan na yun? Robinson, nakalimutan yung apelido. Naka-standby po mga ka-angel doon sa Africa si Sir Robinson sa ating correspondent. Baka may makuha po tayo ng mga bagong balita doon sa bansang Africa. I think Africa ata, director ang yung Ghana. Sige, sabi po ni Rosel Kimanhan Corsino, maayong gabi watching Mandaluyong, Manila. Hello po! Tamang-tama po, tumpak po yung pagre-report po natin. Halong Bisaya at saka halong Tagalog po. Kasi mas lamang po kami kasi mga Tagalog. Kami mga Bisaya, nakakaintindi po kami ng wikang Tagalog. Sapagkat during po sa high school life o elementary life, may salita po tayo na Pilipino. May subject po tayo na Pilipino. Pero sa Manila, sa mga Tagalog, nako, wala pong subject na Bisaya vernacular. Diba, mas lamang po talaga ang mga Bisaya. Kaya't nga ginagamit po natin mga ka-angel yung wikang Tagalog. Kahit na nagabudol-budol na yung pagsasalita natin, pero pagsisikapan po natin ng mga ka-angel ang pagsasalita ng mga wikang Tagalog sapagkat may mga kaibigan po natin mga Pilipino. Okay, Robinson Sarabia. Sige, Sir Robinson Sarabia po mga ka-angel. Pasensya na po, sir, ha? Hindi ko talaga natandaan yung apelido mo, Sarabia pala. So, Robinson Sarabia po. Naka-standby po sa susunod na mga araw. Ati pong alamin ang kanyang mga bagong kwento, bagong buhay dyan o bagong update. Ha? Correspondent natin dyan sa Ghana, Africa. Okay, sa inyong lahat dyan na mga kaibigan, na mga ka-angel, lalo na sa tatlong mga dalagingding, mga Tres Marias ata to, si Ma'am Disyembre 29, Ma'am Marjorie Majorinos, at si Ronzil Kimanhan Corsino. Sa inyong lahat po, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, kung saan man kayo sa bansa. Pagbati po doon po sa mga kaibigan po natin dito sa Cagayan de Oro. Lalo na po kay Ma'am Gino Falma, mga Flores family. Diya po sa Phase 1, Pasco Village. Kag Inday Flores. Okay. Ma'am Nini Sikoy, happy watching. Hello. Nakalimutan ko yung pagbabanggit po nito. Salamat po sa ating staff at the same time director. Di po, masaganang-sagana po to siya mga ka-angel. Updated po to siya. May isusulat po sa konting papel at ate pong babasahin mga ka-angel. Dalawa lang po kami dito sa loob ng studio sa ngayon mga ka-angel. Kaya medyo hirap-hirap po. Sometimes, may mga mali-mali talaga sa pagpipindot po namin dito sa computer, sa mouse at saka sa mixer po mga ka-angel. Wala pa po kami technical mga ka-angel dito na mag-ooperate. Wala po kaming technician, wala po kaming video editor at saka audio editor. Kasi yung nakuha namin sana yung video at saka audio editor, yung binabanggit namin sa unahan, yung dalawang mga bagito, may mga may mga importanteng lakad po. Lalo na si Sir Robinson. Robinson, baka magkapatid yung pangalan niya. Yung nagtatrabaho na po siya sa mga Sky Motor. At sa atin po na si Angelo Pirater. Hindi na natin abalahin ng mga ka-angel sapagkat ongoing pa po yung kanyang online classes. So, sila po dalawa yung ating video o audio editor mga ka-angel po dito. So as of now, magpapalitan na lang po kami ni Director. Ako, siya po sa umaga, ako naman ang mag-assist sa kanya. At sa gabi na po, dito naman sa gabi ngayong araw, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi,
Siya naman ang mag-assist sa akin ng mga ka-angel sa mga tawag, sa pag-asa, mga field reporter, o kahit ano pa. So nagpapasalamat ako mga ka-angel, kahit dalawa kami dito sa wakas nakakaraos din mga ka-angel, nakapaghatid po ng mga bagong balita saan mga sulok ng mundo. Para tayong ibig-sabihin dito Okay, salamat mga ka-angel. Ulitin ko mga ka-angel sa mga kaibigan saan mga panig ng mundo kung nasaan po kayo. Sa tiyang mga correspondent at 3 correspondent po mga ka-angel. Hindi kasali yung correspondent si Ricky kasi taga dito lang po siya sa Cagayan de Oro, Tablon po. Yung official po talaga natin ng 2 correspondent mga ka-angel, si Robinson Sarabia, nasa Africa, Ghana, sa susunod. At saka si Rick Balibria sa Jordan. At saka si Ma'am B. Bianca, nasa Jordan din po mga ka-angel. O kung saan mga panig kayo, kung nakikinig kayo, kung nakakamonitor mo kayo dito sa aming programa ngayon, nananawagan po kami mga ka-angel. Baka po gusto nyo po mag-report dito sa atin. Sa ngayon is audio lang po ang mapapakinggan ninyo. Pero at least mapapakinggan na po nyo yung boses nyo. At sa susunod, bigyan po natin ng layout ang yung picture nyo para makita naman kayo kung sino po kayo ang nagre-report dito sa ere. So salamat po mga ka-angel. May mga kaibigan po tayo sa ibang bansa. Sabi po nila hindi ko alam paano kumuha ng balita kasi hindi po ako mascom. Wala po kong alam dyan sa 5Ws and 1H. Sabi ko yan po ang mga basic concept sa pagkukuha ng mga balita. Sabi ko hindi ko alam. Marami kasing mga balita dito pero hindi ko alam paano igaray daw. Okay, sabi ko sige, papauhamay naman lang, pakishare na lang at saka follow. Then sa YouTube po natin mga ka-angel, huwag niyong kalimutan ha. Lahat ng mga program po natin dito will recorded po mga ka-angel. Mapapakinggan po mga ka-angel yung mga video po natin sa YouTube channel mga ka-angel. Paki-search po mga ka-angel yung Angel Broadcasting Online Streaming Services. Paki-subscribe po, then click the notification bell para makapag-edit pa yun ng bagong balita natin. Ipopost po natin mga ka-angel yung mga bagong balita sa umaga at saka sa hapong ito mga ka-angel. Okay, salamat sa lahat mga ka-angel. Pagbati po mga ka-angel dito sa himpilan po ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ating technical, sa ngayon technical na po si ating program in charge, si Rosito Denya. Si Rose Denya pala mga ka-angel kasi medyo masakit daw yung medyo masakit daw po yung likod niya kapag sinasabi natin yung pangalan na totoo. Mas malambing kasi mga ka-angel kapag tinawag po natin na malambot yung pagsasabi na Papa Rose kumpara doon sa yung parang pabagsak na pangalan. Salamat po sa ating Papa Rose, sa Papa na walang mama dito. Bilang isang technician po, siya po nag-assist dito sa atin. At sa tiyang mga head of reporters nito, chief of reporters si Virgilio Totong Samba. Salamat po, sir. At sa ating mga 3 reporters, si Efren Celosia, at saka Pedro Sanoria mga ka-angel. At isali po na natin mga ka-angel kahit hindi naka-report si Cheryl Imya mga ka-angel. Sa ngalan po ng pwersa, pagbabatiin po natin mga ka-angel yung mga kaibigan po natin dyan sa Balingasag. Nakalimutan ko mga ka-angel, baka magalit yun. Mga Molo family dyan sa Mike, Balingasag, Misamis Oriental, kay Nelda ang Coltimo. Aiza Mitu, sa inyong tanan dyan, magandang hapon at magandang gabi. At nasa mga Molo family din sa Balulang, sa Barangay Kogon. Diyan po sa Kogon, Balingasag. May Kogon kasi sa Balingasag mga ka-angel. Barangay o sitio ba yun? At saka dito sa amin, kung saan ako nakatira mga ka-angel sa Purok 1A kay Mito Street, Tablon, Cagayan de City. Sa lahat ng mga nationwide. At saka mga Dinyo family, lalo na doon sa mga yung pamangkin niya na nasa Lapasan. Pumunta kami doon kayo ng mga ka-angel. Naku, napagandang mga negosyo nandoon. May prospect na tayo mga ka-angel, yung mga sign and art sa mga sticker. Baka sa sunod mga ka-angel, meron na po tayo dito.
Mag-open na po tayo mga ka-angel dito sa ating studio mga ka-angel. Kung gusto magpapa-print po ng sticker ng motor, yung mga sasakyan, pwede po mga ka-angel sa murang halaga lang. Okay, salamat mga ka-angel sa ngalan ng Persa ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako po si Angel Patrol Ryan Siricol Molo. Hanggang sa muli mga ka-angel at magandang gabi sa inyong lahat. God be with us all. Bye-bye.